just wanna take you anywhere that you like. We could go out any day, any night. Baby, I'll take you there, take you there. Baby, I'll take you there, yeah. Oh, tell me how to turn your love on. You can get anything that you want. Baby, just shout it out, baby, just shout it out, yeah. Partner, Bakit? anong pinakamalaking bagay na kaya mong gawin para sa isang taong mahal mo? No, partner, ang hirap lang sagutin ng tanong mo. Parang may pinaparinggan ka. Siyempre, at dahil alam naman ng lahat na palapit na ang Valentine's Day, ang ating episode ngayon ay tungkol sa pag-ibig. At bago tayo magsimula, partner, sagutin mo muna ang tanong ko. Sige na nga. Ako, si Jade Gilalas, ang iyong nonchalant na host, at ang pinakamalaking bagay na kaya kong gawin para sa aking minamahal ay siguro gumastos ng marami. Grabe, kala mo naman anak ng contractor kung makagastos ng pera. Huy, Ikaw naman, partner. Ano ang pinakamalaking bagay na kaya mong gawin para sa taong minamahal mo? magpapakilala na rin ako. Ako si Julian Belleza, ang inyong sobrang OA na host. At ang pinakamalaking bagay na kaya kong gawin siguro para sa aking minamahal ay yung bibigay ko yung sarili kong oras para sa kanila, para sa kanyang kinabubuti. At bilang isang palaging okupadong tao, malaking bagay na yun, no? Para ng mga puso ngayon, di ba? Ikaw ba, partner? May kasama ka bang magdidiwang okasyon? Kung meron man, di sana ako nandito ngayon. Charis. Sa totoo lang, sa panahon natin ngayon, ang hirap ng makahanap ng sinasabi nilang tunay na pag-ibig, no? Sumasangayon ako sa'yo, partner. Kaya hanggang dito na lang tayo, nagkwentuhan. Pero alam mo, marahil na ikaw yung kasama ko ngayon dahil may papakilala ako sa'yo. Sino naman yung partner? Pogi yun. Mahusay pa siyang winsikero. At syempre, matalino. Pasok ba yan sa standards mo? Parang imposibleng tao yan, partner. Ba't? Parang yung pinapakilala mo sa akin. Nakwento ko na kasi yan. Si Orpheus. Pero balita ko, di raw siya makamove on sa ex niya. Parang red flag na red flag. At sino kaya yung ex niya para di siya balikan? Mas kilalanin pa natin sila ngayon sa tulong ng ating mga special guests na aming inimbita para palawakin ang ating chika. Ang ating unang guest ngayon ay si Miss Alyssa Madrid, ang aking napakagandang tagapagturo noong nag-aaral pa ako sa UP. Isa na rin siya sa mga pinakasikat na educational content creator ngayon. Magandang umaga mga kachika. Grabe, dati napapanood ko lang siya sa For You page ko. Ngayon kasama na natin siya mga kachika. Miss Alyssa, ano po ba ang ibabahagi niyo sa amin ngayong araw? Ibabahagi ko sa inyo ngayon ang isang kwento na sakto sa ating pagdiriwang ngayon. Isang kwento na siguro natatatak sa inyo tungkol sa usaping pagmamahal at trahedya. Ito ang kwento ng dalawang mag-asawa, si Orpheus at Eurydice. Ano klaseng kwento po ito? Ang kwento ni Orpheus at Eurydice ay isang kwento mitolohiya. Nagaling pa sa isang bansang malayo na Gresya. Ito'y likha pa noong sinuunang panahon, pero hanggang ngayon ang mitolohiyang ito ay isa sa mga pinakamakabuluhang kwento ng Gresya. Maraming salamat po, Miss Alyssa. Talagang kilala yung bansa na yun sa kanilang mga nakakabighani na sining. Lalo na sa mga aspeto ng panitikan. Diba, partner? Tumpak. Alam mo, bilang certified na chisa, magaganda talaga ang mga akda nila. Ako ay nakapunta na sa Gresya at doon ko nakilala ang isang aking kaibigan kong Pinoy na manunulat at eksperto sa kanilang mitolohiya. At sa kabutihang palad ay kasama rin natin siya ngayon para ibahagi ang kanyang pagsusuring nilalaman sa mitolohiyang ni Orpheus at Eurydice. Ayan! Nandito na rin siya. Batiin natin si Miss Chelsea Anyes. Pagbati sa ating mga kachika, salamat Jade, Julian at Alyssa sa pag-imbita niyo sa akin. Miss Chelsea, maligayang pagbabalik sa ating podcast. Noong nakaraan, ibinida nyo sa amin yung bago nyo pong nobela, di ba?
tungkol din siya sa pag-ibig. Diba? Opo, tumama ka dyan. Masaya ako ngayon at muli po ako nandito dahil ito ay may connection sa akda na binahagi ko sa nakaraang episode. Kumbaga, ang mitolohiya ni Orpheus at Eurydice ang isa sa mga nagsilbing inspirasyon sa akin na magsulat. Paano niya naman po nasabi? Nice po naming malaman. Aba, napakaganda naman kasi ng mitolohiya ni Orpheus at Eurydice. Ito ay tumatalakay sa iba't ibang tema. Una, ukol sa kapangyarihan ng pag-ibig upang madaig ang kamatayan. Siyempre, ang pagmamahal ay isang puwersa na hindi basta't basta nawawala. Ito ay may kapangyarihan magluwat hanggang sa dulo ng ating mga buhay. Parang natamaan kami dyan Totoo naman kasi, pangalawa, ang mapangwasak na bunga ng pagdududa. At ang panghuli, ang kahinaan ng pag-asa sa mga nanganganib na sitwasyon. Grabe din ako makantay na talakayan ng mga pangyayari sa mitologiyang ito. Pero bago tayo dumako doon, sino-sino nga ba ang mahalagang tauhan sa kwento ni Orpheus at Eurydice? Magandang tanong yan, Jade. Ipapakilala ko sa iyo ang ating mga bida, si Orpheus at Eurydice. Si Orpheus ay anak ni Apollo, ang Diyos ng musika, at si Calliope, ang pinuno ng siyam na paraluman na kilala sa kanyang mga tula. Siyempre, nagmana siya sa kanyang ama at kilala si Orpheus bilang pinakamahusay na musikero sa Griego mitolohiya. Para sa akin, green flag agad yung mga musikero sa standards ko. Iba yung pakiramdam na kaya kang haranahin ng minamahal mo, di ba partner? Ewe mo sis, may pinaparinggan ka ba? Wala! Pero totoo naman, di ba? Dapat maging masuri sa pagpili ng mapapangasawa. Pagbabalik sa ating mga tauhan, ang jowa bells naman ng ating musikero na si Orpheus ay si Eurydice, isang wood nymph. Sa kasamaang palad, namatay siya sa kagat ng ahas sa kasal nila. Ang Diyos na nangasiwa ay si Hymen, ang Diyos ng seremonya ng kasal. Mayroon pang mga tauhan at ngayon na may sila ay galing sa mundo ng ilalim o ang tinatawag na underworld na ating pangunahing tagpuan sa kwento. Diba ang mundong ilalim ay kung saan dinala ang mga kaluluwa ng mga patay sa mitolohiyang Grego? Tama ka, Jade. Ang mag-asawang si Hades at si Persephone ang namumuno dito. Si Hades ay ang hari at si Persephone naman ang reyna. Sa mundong ilalim, may kita sa ilog Styx at Acheron ng isang tagagaod ng mga patay. Kasama niya rin ay ang isang asong si Cerberus. Hindi ito ordinaryong asa lamang, no? 3 ang kanyang ulo at ahas ang kanyang buntot. Nagsisilbi siyang bilang tagabantay sa pasokan ng mundong ilalim. Buti na lang pala patay na ako bago makita si Cerberus. Nagpapasalamat talaga ako na hindi ako mahilig sa aso. Miss Jessie, dumako na po tayo sa mga pangyayari ng kwento. Alright, tara, simulan na natin ang mitolohiya ni Orpheus at Eurydice. Nagsisimula ang ating pangyayari sa kasal ng ating magkasintahang si Orpheus at Eurydice. Habang nangyayari ang kasal, biglang nawalan ng malay si Eurydice. Nakagat pala siya ng isang nakalalasong ahas. Nilapitan ni Orpheus si Eurydice ngunit patay na pala ito. Alang malas naman. Di ko maisip yung lungkot na sinapit ni Orpheus. Ano nangyari sa kanya? Nagluksa si Orpheus at pinasya niyang magtungo sa ilalim ng mundo upang ibalik si Eurydice. Noong nasa pintuan na si Orpheus, nagpatugtog siya ng musika gamit ang kanyang lira or lyre. Napakaganda ng musika kaya si Cerberus, isang 3 ulong aso na nagbabantay sa mga patay, ay nakatulog. Si Charon, isang fairy captain na naniningil sa mga patay na espiritu para makatawid sa ilog Styx, ay naantig sa musika ni Orpheus kaya pinayagan niya ito ng walang bayad. Noong nakarating si Orpheus sa kaharian ni Hades at Persephone, siya ay umuling umawit. Ipinagkaloob ni Hades at Persephone ang kahilingan ni Orpheus na maibalik si Eurydice. Ngunit bawal niya itong lingunin habang sinusundan siya pabalik sa mundo ng mga buhay. Kahanga-hanga naman si Orpheus. Sana all binabalikan. Sabi nga nila, the things you do for love. Kailan tayo sarili nating Orpheus partner? Naku, parang malabo na. Kaya partner, sabi nila, huwag makontento sa less. Mas deserve mo ang the best. Siyang tunay. Magpatuloy na po tayo, Miss Chelsea. Habang paakyat si Orpheus kasama si Eurydice, palabas ng ilalim ng mundo, hindi na nakapagtimpi si Orpheus at nilingon siya.
Dahil sa ginawa niya, agad na nahulog si Eurydice pabalik sa ilalim ng mundo. Sinubukan pang bumalik ni Orpheus ngunit hindi na siya pinayagang pumasok muli. Sinumpa ni Orpheus na hindi na siya muling magmamahal ng sinamang babae. Sa halip ay siya ay umupo sa lunduyan ng mga puno at umawit ng mga kantang tungkol sa pag-ibig. Lo, bakit pa siya lumingon? Masaklap ang naging kapalaran nila, partner. Binalikan pa ni Orpheus ang kanyang asawa at lalo pa siyang nasaktan sa trahedyong dinulot niya. Pero sa totoo lang, hindi ko talaga masisisi si Orpheus. Bakit naman? Kasi kung ako si Orpheus, lilingon rin naman ako. Kung mahal mo yung isang tao, titiyakin mo ang kanilang kaligtasan. Ang magmahal ng tao ay ang makaramdam ng pag-aalinlangan, pagkatakot, pagkirot ng puso sa kanilang pagliban. Lilingon ako para lang masiguro ko na hindi siya umalis sa aking katabi. Tama ba ako, partner? Maganda naman yung saloobin. Ngunit, dapat magkaroon tayo ng mas malalim pang pagsusuling pagkaisipan. Teka. Bago tayo tumungo, may tatanong muna ako kay Miss Chelsea. Sa mitolohiya ni Orpheus at Eurydice, ano-ano ang mga masasalamin nating kultura sa mga Griego, sa akda? Sa totoo lang, maraming kultura ang ating mapapansin. May kita natin ang kanilang pagpapahalaga sa kanilang mga paniniwala. May kita sa akda na naniniwala ang mga Griego sa kapangyarihan ng mga Diyos at Diyosa tulad ni Hades at Persephone. Ang mga Diyos ang nagbibigay ng gantimpala o parusa depende sa pagsunod ng mga tao. Dahil dito, naging mahalaga sa kanila ang paggalang at pagsunod sa kalooban ng mga Diyos. Maliban sa paniniwala sa akda, kitang-kita ang pagpapahalaga ng mga Griego sa sining at sa musika. Si Orpheus ay ginamit ang kanyang talento sa musika upang mapaamo ang mga Diyos at nilalang ng ilalim ng mundo. Ipinapakita nito na ang musika ay may malaking halaga sa kanilang kultura. At higit sa lahat, malinaw rin sa akda ang pagbibigay halaga ng mga Griego sa pag-ibig at sakripisyo. Si Orpheus ay handang maglakbay sa ilalim ng mundo para maligtas si Eurydice sa kanyang minamahal. At dito po nagtatapos ang aking pagsusuring nilalaman, mga kachika. Sana naunawaan nyo na maigi ang kwento. Maraming salamat, Miss Chelsea. Oops, teka lang. Magbabalik ang Tayo-Tayo Lang podcast pagkatapos ng infomercial na handog ng Active Minds Organization. Ano kayang babago sa buhay ko ngayon? Akalain na ang hirap. Kita kung iba ang iyong kayahan. Tumatakbo ang Kaya, proud na proud ako sa'yo. Ipagpatuloy mo lang yan ha. Dito lang kami pag kailangan mo. Maging mabuti kang ate para sa mga kapatid mo. Sa'yo pa rin ito ang mga ama. Sa bawat sakripisyong inaalay natin sa araw-araw, minsan ay ang kapalit nito ang kapasidad nating mamalayan kung ito talaga ay kanais-nais sa sarili nating kapakanan. Hindi masamang kumayod para sa kinabukasan, pero huwag kalimutan na magpahinga kahit minsan. Ayan! Nagbabalik ang Tayo-Tayo Lang podcast. Partner, chika pa ba? Gina G,
para sa ating pagsusuring pangkaisipan, ito na nga, tatawagin ko na po ang ating mga pinakamatalino at pinakapoging special guest na sa ngayon ay kumukuha ng kanilang PhD sa filosofiya. Ibinabati namin si Mr. Armand Medina at si Mr. Ryan Mateo mula sa Philosophy Society ng Universidad ng Pilipinas. Magandang umaga mga kachika! Kamusta po kayo, Mr. Medina at Mr. Mateo? Rinig ko po na nagkaroon po kayo ng award sa mga papel na isinulat nyo noong nakarang linggo. Totoo ba? Ang husay! Kung gayon, alam ko naman familiar na kayo sa kwento ni Orpheus at Eurydice. Pwede po ba namin malaman ang inyong pagsusuri sa mitolohiya? Nahati po siya sa dalawa eh. Yung bisa sa isip naman po ang ibabahagi ni Mr. Mateo at ako naman po sa bisa sa damdamin. Isa sa isip sa kwento ni Orpheus at Eurydice ay nagpakita ng kapangyarihan at kainahan ng pag-ibig. Ipinakita ni Orpheus ang tunay na sakripisyo at tapang ng bumaba sa ilalim ng lupa upang iligtas ang kanyang asawa. Gayunman, dahil sa kanyang pag-aalinlangan at sobrang pangungulila, hindi niya natupad ang kanyang layunin at tuluyang nawala si Eurydice. Itinuturo ng kwento na ang tunay na pag-ibig ay hindi sapat kung walang pagtitiwala, pagtitiis at pagsunod. Ang pagkakamali ni Orpheus ay nagsilbing paalala na kailangan natin maging matatag sa mga desisyon at huwag magpadala sa pagdududa. Sa uli, ang aral ng kwento ay kahalagan ng pagtitiwala sa sarili, sa kapalaran, at sa mga pangakong dapat panindigan hanggang wakas. Sang-ayon ako dyan, Mr. Mateo. Ang magmahal ay dapat may kasamang tiwala. Ano naman po ang para sa damdamin? Ang kwento naman ni na Orpheus at Eurydice ay nagpapakita ng matinding lungkot at hirap ng pagkawala ng minamahal. Ipinakikita ni Orpheus na ang wagas na pag-ibig at sakripisyo sa pagnanais na muling makasama si Eurydice, ngunit dahil sa isang simpleng paglingon ay tuluyan nang nawala yung kanyang minamahal. Nagbibigay ang kwento ng damdaming puno ng awa, lungkot, at panghihinayang. Ngunit kasabay nito ang paghanga sa katapatan at kadakilaan ng pag-ibig ni Orpheus, no? Pinapaalala ng akda na kahit sa gitna ng sakit, trahedya, ang tunay na pag-ibig ay makapangyarihan at walang hanggan. Sobrang tunay na pagmamahal ni Orpheus at Eurydice sa isa't isa ay walang anuman ang kayang humadlang sa kanila, kundi sila mismo. Grabe, no? Maraming salamat Mr. Medina at Mr. Mateo sa iyong mga ibinahagi sa amin. Bilang pagbubuod, nag-imbita kami ng isa pang special guest na mula sa ating mga kachika. Siya ay isa sa mga napiling loyal Chikadora fans na binigyan namin ng oportunidad na makasama dito sa ating podcast. Ito na siya, galing sa malayong kaharian ng Etivac, Philippines! Magandang araw, Miss Kwento Mangday! Hello po mga kachika. Salamat po sa inyo, Miss Julian at Miss Jade, sa pag-imbita niyo po sa akin sa podcast. Walang anuman, Miss Gwen. Gaano katagal na po kayong listener ng Tayo-Tayo Lang podcast? Alas 5 buwan na po. Natagpuan po kayo sa TikTok FYP ko. Mahilig talaga ang kabataan sa social media ngayon. Miss Gwen, kung nakikinig po kayo kanina, maaari niyo po bang ibuod sa ating mga kachika ang buong mitolohiya ni Orpheus at Eurydice? Ang mitolohiya ni mga Orpheus at Eurydice ay nagsimula sa isang perpektong kasal na nauwi sa trahedya nang mamatay si Eurydice matapos sa kagati ng ahas. Dahil sa matinding dalamhati, naglakbay si Orpheus patungo sa mundo ng mga patay upang bawiin ang kanyang asawa, gamit ang kanyang musika upang mapapayag sina Hades at Persephone. Pinayagan siyang isama si Eurydice pabalik sa mundo ng mga patay. Ngunit, may kondisyong hindi niya dapat ito lingunin hanggat na makalabas sila. Sa labis ng pag-aalala, lumiyon si Orpheus bago sila makalabas. Kaya't
Muling nawala si Eurydice magpakailanman. Dahil sa sobrang kalungkutan, nanatili si Orpheus sa gubat at umawit mga awit ng pag-ibig bilang alaala ng kanyang wagas, ngunit trahedyang pagmamahal. Ayan! Perfect! Kumbaga, ikaw na talaga yung tinutukoy nila pag sinasabing good listener. Plus 100 ka sa akin, Miss Gwen. Maraming salamat sa inyong pagbuod. Mukhang marami talaga tayo natutunan sa kwento ni Orpheus at Eurydice, partner. May tatanong muli ako sa'yo. Ano yun, partner? Pero, teka lang. Sasagutin ko ang iyong tanong sa pagbabalik ng Tayo-Tayo Lang Podcast. Alright! Ito na nga, partner. Bago natin bukasan ang ating Valentine's episode natin ngayong araw. Masasabi mo bang may mga suliranin sa ating mitolohiyang kwento ngayon? Kung meron, ano ito at paano mo ito lulutasin? Sa aking opinion, partner, ang problemang nakikita ko sa kwento ay ang labis na pagnanais. Kasi dahil dito lumingon siya kahit alam niya na ang magiging kapalit, kaya hindi na sila muling nagkasama sa mundong ibabaw. Ang solusyon na nakikita ko sa sitwasyon ni Orpheus ay ang pagkakaroon ng sense of responsibility at pagpipigil sa sarili. Kasi kung hindi niya nilingon si Eurydice, sana yun magkasama silang muli, di ba? Ipinapakita naman ng akdang ito na kailangan nating tagilayin ang pananagutan upang hindi mauwi sa pagsisisi tulad ni Orpheus. Oo. Totoo naman, partner. Kahit sa pagmamahal, may mga limitasyon na kailangan nating maunawaan. Ikaw, ano ang iyong sagot sa tanong? Ang nakita kong suliranin sa mitolohiya ay siguro yung pagpapahintulot sa mga tukso. Ang sobrang pagkaramdam ni Orpheus kay Eurydice, hindi niya na nahawakan at napigil ang kanyang mga damdamin at nagbunga ito ng isang trahedya na sa kanilang pagmamahalan. Siguro kung ako si Orpheus, idadaan ko na lang sana sa pagtanggap at pagtitiwala. Dapat pinagkatiwalaan ni Orpheus ang kanyang sarili sapagkat ito'y para sa kanyang minamahal. O kaya, dapat tinanggap niya na lamang ang sitwasyon na ipinagkaloob sa kanya. Ngunit, tunay na aking masasabi na mahal ni Orpheus ang kanyang asawa dahil ang pagmamahal ay puno ng pagdududa. Masaklap lamang na itong naging pangunahing rason sa kanilang paghihiwalay. Alam mo, sa simula pa lang ng kanilang pagmamahal ay parang tinagpo na ang kanilang kapalaran sa isa't isa. Pero dahil sa sobrang pagmamahalan nila ay ayun din ang dahilan ng trahedya na hiwalay sa kanilang dalawa. Ang hirap talaga magmahal, Charis. Tanungin kaya natin ang mga special guests na inimbita sa episode na to. Sige, partner. Magsimula tayo kay Miss Eliza. Mga kachika, kung ako'y tatanungin nyo, ang suliranin na akin nakita sa mitolohiya ay ang pagiging mapangsarili. Huwag maging mapangsarili lamang ang iniisip. Pag-isipan din ang mga taong maapektuhan sa gawain mo. Katulad ng paglingon ni Orpheus,
at hindi na pwedeng mabuhay muli si Eurydice. Dapat natiwala si Orpheus sa mga pangako ni Hades at asawa niya na ibabalik pa muli si Eurydice. Kung hindi siya titingin pabalik hanggang sa makalabas sila sa ilalim ng lupa, kung hindi siya lumingon, makakasama pa sana niya. Kailangan matutong maghintay ni Orpheus. Mahalaga rin siyang sumunod sa mga biling. Tama ba mga partner? Oo. Minsan, hindi natin namamalayan na ang mga sarili pala natin ang humahadlang sa ating kabutihan. Tanungin na rin natin si Miss Chelsea. Mga partner, ang suliranin na nakita ko ay ang pagdududa ni Orpheus sa kanyang sarili at kawalan ng disiplina sa sarili. Sa mga sitwasyon ng katulad kay Orpheus, ay kailangan magkaroon ng disiplina at mawala ang pagdududa sa sarili dahil ito ang mga dahilan kung bakit nawawalan tayo ng kumpiyansa sa ating mga gagawin. Kapag tayo ay lagi nagdududa at walang disiplina ay paano tayo kikilos na maayos sa araw-araw natin? Kaya ito ay dapat maging kaugalian natin na mawala ang pagdududa at dapat magkaroon ng disiplina sa sarili dahil ang ating mga galaw ay nakakapekto sa kapwa rin nating tao. Tama ka dyan. Kailangan natin maging maingat sa ating gawin. Sige po. Sa aking palagay naman, ang suliranin ng mitolohiyang ito ay tungkol naman sa tungkol sa kawalan ng kakayahang kontrolin ang mga emosyon natin. Sa halip na itaguyod ang tiwala ni Orpheus, pinangunahan siya ng takot na baka mawala si Eurydice. Kaya't nilingon niya ito at tuluyan na nawala ang pagkakataon na magsama muli sila. Sa tunay na buhay kasi, kailangan nating matutong kumalma at mag-isip muna ng maayos bago kumilos. Oo. Tapos, ang pagkakaroon naman ng tiwala at pagpapanatili ng kapanatagan ng loob ay ang susi para malagpasan ang mga hamon ng hindi napapahamak ang ating mga sarili. At, syempre, ang mga mahal na din natin sa buhay, no? Ragdagan sa sinabi ni Mr. Medina, sa akin naman ay ang pagkawalang pasensya ni Orpheus. Dahil sa labis na pananabik, hindi nakapaghintay si Orpheus at lumingon kay Eurydice. Ang simpleng pagkilos na ito ay ang naging dahilan ng tuluyang pagkawala ng kanyang asawa. Kung siya ay nagpakita ng mas mahabang pasensya at higit na pagtitiwala sa proseso, naiwasan sana ang malungkot na pangyayari. Ipinapakita nito ang pagtimpi at tiwala ay mahalaga susi upang makamit ang nananais na result. Mainam na pagsusuri. Ikaw ba, partner? Makakahintay ka ba ng matagal para sa presensya ng taong iniibig mo? Gusto ko kasi ako yung inaantay. Anyway lang. Sige, ikaw naman, Miss Gwen. Salamat mga partner. Kung tutuusin, ang suliranin ng kwento ni Orpheus at ni Eurydice ay matinding kalungkutan. Dahil nawala si Eurydice, naging sobrang malungkot si Orpheus. Nahirapan magpatuloy sa buhay. Kung ako si Orpheus, syempre, kailangan kong matutong tanggapin ang aking kapalaran. Kailangan tanggapin natin ang bagay na hindi na mababago. Mas mabuting bumangon, magpatuloy sa buhay at humanap ng lakas sa pamilya, mga kaibigan at bagong karanasan. Hindi kasi uso dito mag-move on. Diba, partner? Baka ikaw lang yan, partner. Grabe. Siguro kung naging isang kanta yung buhay ni Orpheus, siguro ito na talaga yung multo ni Cup of Joe. Literal na minumulto siya ng kanyang minamahal, no? Oo nga, partner. Ikaw, sino ang masasabi mong multo ng buhay mo? Mga partner, wag na natin sagutin yan at baka iba pa ang aking isip. Magtanong naman tayo sa ating mga loyal chikadoras na nakikinig sa ating episode ngayon. Sus! Palusot ka na naman. Pero sige, para sa ating mga kachika. Partner, magtawag ka ng isa sa ating mga loyal chikadoras. Sige. Eto si Miss Ventura. Hello po mga partner. Alright, Miss Ventura.
Ano ang masasabi niyong suliranin sa mitolohiya ni Orpheus at Eurydice at ano ang maaaring solusyon dito? Bagamat binigyan na ng malinaw na kondisyon si Orpheus na huwag lilingon hanggang sila ay makalabas ng underworld, nanaig pa rin ang kanyang pag-aalinlangan at pangangamba. Ang pagkakamaling ito ay naging dahilan ng tuluyang pagkakawala ni Eurydice at ipinapakita kung paano ang takot at duda ay maaaring sumira sa mga pinakamahalagang buhay para sa atin. Ang problemang ito ay nagbibigay sa atin ng aral na hindi sapat ang pagmamahal lamang. Kailangan din ng tiwala, pasensya at disiplina. Kung natutunan lamang ni Orpheus na magtiis at magtiwala sa proseso, maaari sanang naiuwi niya si Eurydice. Ang solusyon na mayaangkop sa ating buhay ay ang pagiging mapanatag at matatag sa mga sitwasyong puno ng pagsubok. Sa halip ng pagdala sa takot at pagdududa, mahalaga na magtiwala sa ating mga desisyon, sa mga taong nagmamahal sa atin, at sa mga kondisyon na ating tinatanggap. Sa ganitong paraan, mas nagiging buo ang ating relasyon at natututo tayong yakapin ang mga hamon ng may pag-asa at pananampalataya. Mahusay na magsasalita. Hindi ko alam na may Miss Universe na pala na nakikinig sa ating podcast. Apaka-detalyado. Patriona, kabahan ka na. Eme lang. Grabe partner. Ang dami natin natalakay ngayong episode na to. Maraming salamat sa ating mga special guests na pumatnubay at nagbahagi para sa ating podcast. Totoo, lalo na sa mga loyal chikadoras na alerto sa pakikinig. Sa ating mga kachika, maraming salamat po sa inyong pagsusubaybay sa ating Valentine's episode day ngayon. Maraming salamat sa pakikinig. Huwag kalimutan i-follow ang aming podcast sa Spotify para sa mga susunod na chika. Hanggang sa muli mga kachika!